akong naulila sa mga magulang. At dahil nag-iisa akong anak, ang bumuo ng pamilya ang tangi kong pangarap. Pero hindi ko inaasahan na hindi pala ganun kadali abutin ang pangarap na yun. Ako si Flor at ito ang kwento ng buhay ko. Dadalhin kita kay mama. Napatingin ako sa nobyo ko na si Jerome. Halos 2 taon na rin ang aming relasyon at ngayon ko lang yun narinig sa kanya. Talaga? Sigurado ka? Yon ang sunod kong tanong. Oo, kapag lumaki na ang tiyan mo, dapat kasal na tayo. Napangiti na lang ako sa naging sagot niya. Masaya akong makikilala ko na ang nanay niya at pakiramdam ko, yon ang magiging simula ng pangarap kong pamilya. Salamat, Jerome. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. May luha ko siyang niyakap. Puno yun ng pagmamahal at pag-asa. Anong natapos mo? Saang universidad ka na-graduate? Ngayon kaharap ko na ang ina ni Jerome na si Paz sa isang hapunan sa magara nitong bahay at kung paano niya ako tanungin at tingnan ay tila ine-examine. Saan kang pamilyang galing? Patuloy ang pag-usisa nito. Nakangiti man ay naaninag ko ang talim sa mga mata. Ngumiti pa rin ako sa kabila nun. Dati po nagtitinda sa palengke ang nanay at tatay ko. Nakapagtapos po ako ng high school. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang hampasin nito ang ibabaw na mesa. Gigil at dismayadong luminga si Paz sa anak. Ito talaga ang ihaharap po sa akin, Jerome? Galing sa pamilya ng tindera at tindero? Hindi rin nakatapos ng kolehiyo ang magiging ina ng apo ko? Paano natin ihaharap yan sa mga kamag-anak natin? Sige nga, sa mga amiga ko. Nag-iisip ka ba, ha? Kitang-kita ko kung paano duruin ang daliri nito ang sentido ni Jerome. Tila ginigising sa nangyayari. Hindi kita pinag-aaral sa mamahaling universidad para lang pumulot ng basura. Ma, mahal ko si Flor. Naiiyak kong tiningala ang galit na tumayo ko nobyo. Hangal, sagot ng ina nito na tumindig din. Tingin mo ba? Makakain mo ang pagmamahal na yan? Naluminga ang ginang sa akin ay pigil ko ang paghinga. Isa ka pang babae ka. Alam ko yung mga modus na tulad mo. Sinadya mo to, di ba? Sinadya mo na magkalaman yung tiyan mo dahil alam mong mayaman ang anak ko. Hindi po, malas. Putol na bulyaw nito sa akin bago galit na umalis. Nahawakan ko na lang ang maliit kong tiyan. Umaasang hindi narinig ng munting buhay doon ang pagkadismaya ng lola nito na kami ay makilala. Flor, nilinga ako ni Jerome pagkatapos ay niyakap. Huwag kang mag-alala, pakakasalan kita. Yun ang siguradong bulong niya sa akin. At tinupad ni Jerome ang sinabi niya dahil hindi siya napigilan ng kanyang ina na magpakasal sa akin. Pagkatapos ang simpleng kasal ay sa malaking bahay ng biyenan ko kami tumuloy. At ang akala ko na magbabago na ang lahat matapos ang kasal namin ng anak nito at mabigyan ito ng apo ay hindi pala. Bilisan mo kumilos at darating na ang mga amiga ko. Bulyaw ng biyenan ko habang sinasalinan ko ng juice mula sa pitchel ang mga baso sa lamesa, kung saan magmamadyong ito kasama ang mga kaibigan. Anak, sandali na lang, matatapos na si nanay. Sinulyapan ko ang 5 buwan kong anak na si Marie na umiiyak mula sa crib. Nakita ko kung paano nadagdagan ang yamot ni mama. Ano ba yan? Naririndi na ako sa atungalang batang yan. Nagtitimpi ko itong pinagmastan. Kung anong disgusto niya sa akin ay ganoon din sa anak ko. Sa sarili mismo nitong apo, napansin naman nito ang matagal kong pagtitig. Oh, ano? Lalaban ka? May gusto ka sabihin? Nakatingala nitong tanong sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nagtimpi para sa pamilyang pinangarap ko.
at kung ilang beses kong tiniis ang pangmamaliit ni Mama sa akin. Naglaho lang ang gigil nito na makita ang dumating na mga amiga. Sadya pa akong pinangga nito nang ngiting-ngiting salubungin ang mga mayayamang kaibigan. Yan ba ang naging asawa ng uniko iho mo? Narinig ko ang tanong na yon sa isa sa mga kasama ni Mama sa mesa habang palapit ako. Makahulugan ang tingin ng mga ito sa akin. Oo, wag yun ang pansinin yan. Wala naman yung kwenta. Kaswal na sagot ng binan ko. Para akong bingi na ngumiti sa harap ni Marie. Kinuha ko siya at pinuhat. Pumasok na tayo sa loob, anak. Na makapasok sa kwarto ay inilapag ko ang bata sa kama. Kinuha ko ang cellphone para tawagan si Jerome. Ilang beses kong sinubukan, pero katulad noong mga nakaraang linggo ay walang sagot mula sa kabilang linya. Hindi ko mapigilan na isipin na may inaatupag itong iba. Bukod sa palagi nitong rason na pagtatrabaho. Ma'am Flor, nilinga ko ang pinto kung saan kumakatok ang kasambahay na si Marisa na para ko ng kaibigan sa madalas na pagmamagandang loob niya sa akin. Pinatatawag ka ni Ma'am Paz sa Teres. Bakit daw? May uutos yata. Ang sabi ko, ako na lang pero ayaw pumayag. Sandali ko sinulyapan ng anak ko bago ako tuluyang lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa teres. Yan na ang manugang mo. Rinig ko ang bulungan ng mga amiga ng biyanan ko. Ipinagpatuloy ko ang paglapit kay Mama. Kaswal itong nakatitig sa nilalarong mahjong. Naubusan daw tayo ng wine kaya ibili mo kami. Wine po? Oo. Bingi ka? Ma, binabantayan ko po si Marie. Napataas ang magkabilang balikat ko na malakas itong hawiin ang mga nakahilerang tilya. Natalo tuloy ako! Sigaw nito bago lumingas sa akin. Agad nitong hinagip ang buhok ko. Mama! Tama na po! Nasasaktan po ako! Pigil-pigil ko ang mariin niyang kamay sa likod ng ulo ko, pero hindi pa rin ako manalo. Basta na lang niya akong binalya sa magaspang na sahig. Ang dami-dami mong tanong! Kapag inutusan kita, sumunod ka! Kapag sinabi ko manahimik ka, manahimik ka! Wala kang karapatang magreklamo sa pamamahay na to! Pero asawa ko pong anak nyo! At sino nagsabi na tinanggap kita? Tumawa pa ang biyenan ko na sarkastiko, kahit hinihingal sa galit. Palibhasa wala kang pinag-aralan, kaya hindi mo maintindihan. Paano ko matatanggap na manugang ang galing sa squatter? Sunod-sunod itong pagmamaliit sa akin. Napatingin na lang ako sa mga kaibigan ni Mama na pigil ang ngiti. Kaswal ang mga itong nanonood, tila nasisiyahan pa sa nakikita. Dahan-dahan akong tumayo, pero muling hinila ni Mama ang buhok ko. Pakiramdam ko na bali ang leeg ko sa lakas ng pwersa niya. Tama na po, Mama. Sinabi ko ba na tumayo ka na? Bulong pa nito sa tenga ko. Nasasaktan po ako. Talaga masasaktan ka. Sa lamesa naman ako nito itinulak. Gigil niyang isinaboy sa akin ang lahat ng juice mula sa mga baso. Muli akong napatingin sa mga ginang. Wala ni isa sa mga ito na tumutol o pumigil sa biyanan ko. Tumayo ang mga ito. Nakangiting binitpit ang mga bag. Kahit kailan, malas ka. Simula noon dumating ka sa buhay namin, lagi ako natatalo sa sugal. Hindi pa nahusto si Mama. Idinuktok niya pa ako sa mesa. Huwag kang aalis dyan na hindi yan malinis. Talagang malilintikan ka sa akin. Banta nito bago inaya ang mga amiga na pumasok sa loob ng bahay. Awang-awa ako sa sarili ko noong oras sa iyon. Simula nang ipakilala ako ni Jerome sa kanyang ina at hanggang ngayon, nanliit ako. Lalo na sa tuwing hamakin at pagbubuhatan ako ng kamay ng biyenan ko. Pero wala akong magawa. Alam kong hindi iiwan ng asawa ko ang mama niya. Hindi niya kami kayang ibukod dahil lahat ng luho at negosyo na pinapatakbo nito ay galing sa ina. At isa pa,
Lagi kong iniisip ang magiging kalagayan ni Marie. Gusto kong magkaroon ng buong pamilya ang anak ko. Kahit kapalit nun ay ang pagtitiis at paghihirap ko. Jerome, buti naman nakauwi ka na. May ngiti ko sinalubong ang asawa ko pero agad itong umiwas. Umupo sa kama at naghubad ng suot na sapatos. Mahinahon ako nagtanong. Bakit parang ginagabi ka nang umuwi? Hindi ko gusto yung tanong mo. Seryosong sagot nito na ipinagtaka ko. Sinundan ko siya ng tumayo pero galit itong humarap. Pwede ba, Flor? Pagod ako. Tigilan mo ko. Para ako sinampal sa singhal ni Jerome sa akin. Kahit wala na siya sa harapan ko, ay nanatili akong tulala. Hindi ko maitatanggi na nanlalamig na ang asawa ko at alam kong may iba siyang pinagkakabalahan bukod sa trabaho. Hindi rin ako makatulog buong gabi sa pag-iisip at pangamba na baka nga may babae ang aking asawa. Flor? Ma, bitbit ko ang umiiyak na si Marie kinaumagahan. Day off ngayon na mga kasambahay natin. Ikaw ang mag-grocery. Papatulugin ko lang si Marie, Ma. Pilit kong hinili ang batang babae na patuloy sa pag-iyak. Umalis ka na. Darating ang mga amiga ko at gusto ko silang ipagluto ng ulam at merienda. Paano pong anak ko? Di dalhin mo. Alangan namang alagaan ko yan. Sagot nito ng ibato ang papel at pera na nahulog sa sahig. Bilis! Huwag kang kukupad-kupad. Katulad ng dati, sinunod ko si Mama para hindi na kami magtalo. Hirap kong karga-karga si Marie na magpunta sa supermarket. Hindi ko alam kung paano bitbitin ang marami niyang pinabili at kahit may ilang itong mga sasakyan sa garahe, hindi nito pinagkaabalahan na ihatid o ipasundo ako. Madilim na makauwi ako at walang tao sa loob ng bahay. Sandali kong iniwan ang mga bitbit na plastic sa kusina. Diyan ka muna, anak. Inihiga ko ang nakatulog ng si Marie sa baby crib na nasa sala. Sisimulan ko na sana ang pag-aayos sa mga pinamili nang may marinig akong mahinang tawa ng babae. Wala ang mga kasambahay at sigurado ako hindi yun boses ang biyenan ko. May sariling isip ang mga paa ko nagtungo sa kwarto namin ni Jerome. Mas lumalakas ang tawa ng babae mula roon na nakakapagpangilid ng mga luha ko. Nanginginig ang mga kamay kong binuksan ang pinto at doon ko nakita ang asawa ko, kaharutan sa kama ang isang babae. Mga walang hiya kayo! Mabilis ko silang sinugod. Hinila ko ang buhok ng babae pababa ng kama. May asawa na yung lalaki kinakalantari mo! Gigil kong pinagsasampal ang kalaguyo ni Jerome. Flor, tama na! Huwag mo siya saktan! Hinagip ni Jerome ang braso ko palayo sa babae niya. Puno ako na suklam nang humarap dito. Ako ang asawa mo, Jerome! Singhal ko sa mukha niya. Ako ang asawa mo! Nangihina kong ulit na sulyapan ang babaeng gulo-gulo ang buhok. Kaya sino yung babaeng yan? Sigaw ko. Ano bang nangyayari dito? Napatingin kami sa ina nitong pumasok sa kwarto. Otomatiko akong lumapit sa kanya. Mama, si Jerome po may babae. Sinalubong nito ang mga mata kong puno ng mga luha at wala akong mabasa na kung anong bigla o kahit gulat dito. Oh, ano naman? Kaswal na tanong pa nito sa akin na tuluyang nakapagpatulo ng mga luha ko. Nagtaka ka pa talaga? Tignan mo nga itsura mo. Ano bang meron ka na pinagmamalaki mo? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Napaatras ako habang nasusuklam na pinagmamasdan ang mga ito. At si Maricar yan, anak ng amiga ko. May-ari siya ng isang beach resort. Kaswal pa nitong dugtong. Bumaling ang biyenan ko sa babae ni Jerome. Puno na pagmamalasakit nitong inalalayan itong tumayo
bago iginiya lumabas. At ang hindi ko matanggap ang paghingi nito ng tawad sa ginawa ko. Pagpasensya mo na yung babae na yan. Sadyang maluwag na ang tornilyo sa ulo niya. Napatingin na lang ako kay Jerome na walang paliwanag na lumabas. Hanggang sa maiwan akong mag-isa sa loob ng kwarto na puno ng luha. Parang sasabog sa galit ang dibdib ko sa nalaman. May babae ang asawa ko at alam yun ni Mama. Wala itong pagtutol. At tila suportado ang pakikiapit ni Jerome sa babaeng iyon. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero sa tuwing naiisip ko ang anak ko, hindi ko yun magawa. Hapon na nang lumabas ako ng kwarto at naabutan ko ang magaling kong asawa, kaharap ang biyenan ko at ang babae nito sa mesa. Kaswal ang mga itong nagkakwentuhan sa harap pa mismo ng anak ko. Sa galit ay lumapit ako. Kinuha si Marie na karga ni Jerome. Paano kayo nakakaharap sa pagkain matapos ko kayong mahuli ng babae mo? Ikaw, may kahihiyan ka ba? Nakagawa kayo ng kasalanan, pero nandito kayo kumakain na parang walang nangyari. Ganyan na ba talaga kakapal ang mga mukha nyo? Hoy! Baliw na babae! Ang biyenan ko ang sumigaw. Tumayo pa ito mula sa silya. Wala ka sa teleserye. Nang babae po ang anak nyo. Dinumihan niya ang pamamahay nyo. Pero heto kayo, kasalo nila sa pagkain. Nakakadiri kayong lahat. Lumapit ang galit na si Mama sa akin at hinila ang buhok ko. Halos mabitawan ko si Marie na agad na kinuha ni Jerome. Bitawan niyo ako! Naramdaman ko ang pagbagsak ko sa sahig habang hila-hila ng biyenan ko. Ang nilalait mong babae. Edukada. Anak ng mga negosyante at may magandang trabaho. Ikaw itong dapat mahiya. Wala kang narating sa buhay. Basta na lang akong binalyan ng biyenan ko sa bodega. Akma akong tatayo na isarado agad nito ang pinto. Paluhod akong lumapit doon. Hinampas yun na sunod-sunod. Buksan niyo to! Palabasin niyo ako! Mga walang hiya kayo! Ilang minuto akong paulit-ulit na sumigaw, pero para silang bingi. Walang nagbukas ang pinto para sa akin. Nagising lang ako nang may magbuhos sa akin ng tubig. At naroon nakatayo ang nakangisi kong biyenan. Hawak ang timbang wala ng laman. Oh, ayan! Gising ka na. Akma akong tatayo, pero laking pagtataka ko nang hindi ako makagalaw. Doon ko lang nakita ang kadena na nakapulupot sa aking mga paa. Pakawalan niyo ako! Ngumiti lang ito. Bumaba sa tapat ko bago pinisil ng gigil ang magkabila kong pisngi. Hindi pwede. Dahil kabaliwan na naman ang gagawin at sasabihin mo, kayo ang baliw! Kayo ng anak mo ang baliw! Singhal ko sa mukha nito, kaya isang malakas sa sampal ang nagpatabingis sa aking mukha. Nakangisi ako na humarap sa walang kasing sama kong biyenan. Kayo ang totoong nasisiraan na ng ulo. Hindi lang kayo mukhang pera, pareho rin kayong immoral ng anak mo. Mas naging gigil ang mukha nito. At ang huli ko na lang natandaan ay ang pagtama ng ulo ko sa sulok ng lamesa. Ma'am Flor, gising na. Sa malabo kong paningin ay nakita ko si Marisa. Hetong pagkain niyo. Pilit nitong ipinahawak sa akin ang kutsara. Nasaan ang anak ko? Yun ang agad kong tanong. Nandoon pa sa babae ni Sir Jerome. Kailangan yung magpalakas, ma'am. Dahil narinig ko, nagpaplano silang umalis. Hindi pwede. Hindi nila pwedeng ilayos sa akin ang anak ko. Hoy, muchacha! Sabay kaming napatingin sa nagmamadali kong biyenan na pumasok sa bodega. Ang sabi ko, ilagay mo lang ang pagkain. Hindi makipagchismisan. Alis! Sunod nitong bulyaw sa kasambahay. Walang nagawa si Marisa kundi lumabas. Galit ko itong tinangala. Pakawalan niyo ako!
Akin ang anak ko. Hindi ko siya hayaan lumaki sa mga tulad nyo. At dapat ba sa tulad mo na mahirap pa sa daga siya mapunta? Putol nito sa akin. Mas pipiliin ko ang maghikahos kaysa maging katulad nyo. Aba! Mama! Lumapit sa amin si Jerome. Pinakiusapan nito ang ina na iwan sila. Hindi pa tayo tapos. Inismiran pa ako nito bago tumalikod. Naiwan kaming mag-asawa sa loob ng bodega. Nang alisin nito ang kadena sa mga paa ko at akmang magsasalita, ay agad ko siyang malakas na sinampal. Pinagkatiwalaan kita. Pero kasing sama mo pala ang nanay mo. Wala ka nang ang kwentang asawa. Wala ka pang kwentang ama. Ito lang ang magagawa ko para sa iyo, Flor. Sagot nito sa akin pagkatapos ay tuluyan akong iniwan sa loob ng bodega. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Sapat na ang salitang yun mula kay Jerome para sabihin nitong tapos na ang lahat para sa amin. Nagkamali ako. Nagkamali ako na piliin siya na makasama ko sa habang buhay. Ang buong akala ko, siya ang tutupad at makakasama ko sa pamilyang pinangarap ko. Pero pagdurusa pala ang aabutin ko sa poder niya. Gabi na maingat kong buksan ang pinto ng bodega. Nagtaka man ng bukas yun ay tuloy-tuloy akong lumabas. Sa kwarto ako nagtungo at naroon si Jerome. Mahimbing ang tulog katabi ang babae nito. Gusto ko silang sugurin pero mas gusto ko umalis kasama ang anak ko. Habang may pagkakataon, tatakas kami mag-ina ngayong gabi. Walang ingay kung kinarga si Marie. Bago pa ika-ikang naglakad na biglang umiyak ang anak ko, ay otomatikong nagliwanag ang madilim na sala. Naroon ang nagtatako kong biyanan. Paano ka nakawala? Jerome! Maricar! Itatakas si Flor ang apo ko! Paghingi dito ng tulong, agad ako naglakad palabas kahit na masakit at walang sapin sa mga paa. Anak, huwag ka mag-alala. Lalayo na tayo dito. Kausap ko kay Marie na mabilis na maglakad sa tahimik at madilim na kalsada ng village. Hanggang sa may humarang na van sa harap ko. Kasunod ang service sakay ang mga gwardya ng village. Bumaba mula sa kotse ang mag-ina at galing naman sa van ang dalawang nakasuot na uniforme. Bilis! Bawiin yung apo ko! Wala na sa tamang pag-iisip ang nanay niya! Sumbong ng kunwaning nagmamalasakit kong biyanan. Hindi totoo yan! Hindi ako baliw! Kayong mag-ina ang baliw! Baka kung anong gawin niya sa apo ko! Dahil doon ay napahalakhak ako na sarkastiko. Natahimik naman ang lahat na magbaling sa akin. Apo? Ulit ko. Kailan niyo tinuring na apo ang anak ko? Impokrita kayo! Patuloy ko. Gigil ang tingin ko sa ina ng asawa ko, pero nagawa pa rin itong baliktarin ako. Hindi niyo ba nakikita? Nababaliw na talaga siya. Kunin niyo siya at italayo ang apo ko. Nagsimulang lumapit sa akin ng ilang gwardya at ang dalawang nakasuot na uniforme. Sandali! Wag akong kunin niyo! Mag-ina na yan ang baliw! Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Pero gusto kong kumawala. At ang ilayos sa akin ng anak ko, nakita kong kinuha yun ni Jerome. Doon ako mas naging agresibo. Lahat ng natitirang lakas ko para bumitaw sa mga taong hawak ako ay ginawa ko. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang panghihina. Nang lingunin ko ang isang babaeng naka-uniforme, ay isang injeksyon ang itinurok nito sa aking braso. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, muli ko nakita si Marie, kasama ang mag-inang pinagsisihan kong makilala. Mabilis ako nagmulat at napabalikwas nang makita ang isang babaeng tumatawa sa harap ko. Pakiramdam ko ilang oras ako nakatulog. Na mapatingin ako sa paligid ay naroon ako sa loob ng puting-puting kwarto. May ilang kama at mga babaeng hindi ko kilala.
May mga hawak na manika at kinakausap ang mga sarili. Tumatawa mag-isa. Gulo-gulo ang mga buhok at nag-aaway na para mga bata. Mabilis akong bumaba ng kama at lumabas ng kwarto. Natigilan ako na makita ang ilang pang babae na tila may sakit sa pag-iisip at kapareho ng suot ko. Doon ko napagtanto na dinala ako sa isang mental hospital. Naiiyak kong naisip ang mag-ina na sigurado akong nagplano ng lahat ng ito. Ilang beses kong sinubukan tumakas pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko habang tumatagal ako sa lugar ni ito ay nawawalan na rin ako ng pag-asa na makita ang anak na pinangungulian ko. Floor, nasa parke ako na marinig ang pamilyar na boses na iyon. Kumusta ang pagiging may sayad? Walang hiya kayo. Hindi ako baliw. Mabilis akong tumayo. Nilapitan ang nakangisi kong biyenan. Nasaan ang anak ko? Mariin ko pang tanong. Hindi mo na makikita si Marie. At nandito ako para ipapirma sa'yo to. Inabot nito ang isang papel. Gusto ka ng hiwalayan ng anak ko. Padabog ko yung hinablot. Sandali binasa, pagkatapos ay ibinalik ang atensyon dito. Huwag kayong mag-alala. Pipirmahan ko rin to. Dahil hindi ko rin naman kayang sikmurin ang maging asawa ng anak nyo at maging manugang nyo. Yun naman pala eh. Oh, Eddie, pirmahan mo na. Sa isang kondisyon. Natigilan naman ito. Palabasin nyo ko rito. At ibalik niyo sa akin ang anak ko. Natawa lang ang biyenan ko. Nakita ko ang pagtaas ng kamay nito para sampalin ako, pero mabilis ko yung pinigilan. Gigil at puno na suklam ko siyang pinagkatitikan. Hindi makukuha ng anak niyo ang kalayaan na gusto niya, kung hindi rin ako makakalaya. Kaya kung gusto niyo maghiwalay kami, palabasin niyo ko rito. Sa patuloy kong paglapit, ay ang takot na pag-atras ito, dahilan para ito ay mapaupo. Galit kong ipinagpupunit ang papel bago ibinato sa mukha ng asawa ko. Dahil kayo naman talaga ang dapat nandito. Dahil kayo ang wala sa tamang pag-iisip. Kayo ng anak nyo. Tulong! Tulungan niyo ako! Sasaktan ako ng baliw na to! Nakita ko ang takot sa mukha ng biyenan ko habang itinatayo ito ng mga nurse sa lumapit sa amin. Nakangiti kong pinanood ito ng ilayo sa akin. Na makalabas ang biyenan ko sa gate, ay doon lang ako pagod na umupo. Naikuyom ko ang mga kamay ko habang nangingilit ang mga luha. Tanging anak ko lang ang nasa isip ko. Si Marie lang ang kailangan ko. At gagawin ko ang lahat para makuha ko siya. Floor, sinulyapan ko ang nurse sa kalmadong lumapit sa akin sa kama kinaumagahan. May bisita ka. Ani nito. Seryoso kong tinignan ang nurse ilang beses kong pinakiusapan at sinabihan na hindi ako baliw. Kung ang biyenan kong bruha lang yun, sabihin mo mas gusto ko pang kaharap ang mga tao na sa kwarto to kaysa sa kanya na nagpapanggap na matino. Kaibigan mo raw siya. Doon ako natigilan. Marisa ang pangalan niya. Mabilis akong lumabas ng kwarto at na makita ko si Marisa ay napayakap ako sa kanya dahil nakakita ako ng pag-asa, malaking pag-asa. Salamat. Yun lang ang paulit-ulit na lumalabas sa bibig ko. Ma'am Flor, mabilis kami nagharap. Hindi ko na po kaya manilbihan sa biyenan at asawa niyo. Kaya nag-resign na ako. Nagpunta rin ako dito dahil may dapat kayong malaman. Tungkol kay Marie. Anong tungkol sa anak ko? Dadalhin siya sa Amerika ni Ma'am Paz at ni Sir Jerome. Kasama rin nila yung karida ni Sir. Hindi nila pwedeng kunin ang anak ko. Gigil ko sabi ng tumayo at akmang maglalakad pero pinigilan agad ako ng nurse. Sinabi ko na hindi ako baliw. Ang dapat na nandito ay ang biyenan at ang asawa ko. Hinawi ko ang nurse. Sa pagkakataong ito,
Walang makakapigil sa akin. Tuluyan nilang ilalayo ang anak ko at hindi ko inahayaang mangyari. Akma akong pipigilan ng nurse nang hawakan ni Marisa. Heto, nanditong ebidensya na hindi baliw si Ma'am Flor. Gawa-gawa lang himampas ang lahat. Ipinakita nito ang isang cellphone kung saan siya ikinukulong ng biyenan sa bodega. Muli kong tinignan ang nurse. Kapag pinigilan mo pa ako at napatunayan ng mga doktor na nasa tamang pag-iisip ako, isasama kita sa kakasuhan at ang buong pasilidad na to. Nakita ko ang takot sa mukha ng nurse na sigurado akong kasabwat ni Mama. Wala ako sinayang na oras sa makalabas ako sa psychiatric hospital. Kasama ko si Marisa na mabilis kaming pumunta sa airport. Marie! Anak! Palinga-linga ako sa airport habang natakbo. Ma'am, baka nasa departure na po sila. Agad ko sinundan si Marisa. At hindi nga siya nagkamali dahil naroon ang anak ko. Karga ng ama nito. Katabi nito ang biyenan ko kasama si Maricar. Anak! Gulat na napalingon ang mag-ina, pati na rin ang kalaguyo ng aking asawa. Agad akong lumapit, inagaw ko ang bata. Bitawan mong anak ko, Flor! Singhal ni Jerome pero hindi ako nakinig. Sa akin lang ang anak ko! Hindi ko hahayaan na makasama niya ang mga katulad nyo! Paninindigan ko. Hindi ko hahayaan na mawalay pa ulit ako kay Marie. Nang mahawakot ko na mahigpit ang anak ko, ay malakas kong binalya si Jerome. Hindi ito makapaniwalang napaatras. Anong ginagawa mo ritong baliw ka? Paano ka nakalabas sa mental? Bulyaw sa akin ng ina nito. Ibinigay ko ang anak ko kay Marisa at buong tapang ko itong hinarap. Hindi pa ba sapat na itinuring niyo akong kasambahay? At pati anak ko ilalayo niyo sa akin? Hindi pwedeng lumaki sa iyo ang apo ko dahil nababaliw ka na. Kayo ang baliw, Mama! Gigil ko siyang dinuro. Kayong tatlo ang hinihintay na ng lugar kung saan ako galing. Dahil doon kayo nararapat. Hindi sila nakapagsalita nang sabihin ko yun. Dahil dalawa lang naman ang kalalagyan nyo. Doon sa mental o sa kulungan. Nakangising patuloy ko dahil alam ko mapagbabayad ko na sila sa lahat ng kasalanan nila sa akin. What are you talking about? Sa wakas ay nagsalita ang babae ni Jerome. Ang sabi ko, sayo na ang mamas boy kong asawa. Sayong-sayo na siya dahil habang buhay naman kayo magsasama sa rehas. Hindi mo yung pwedeng gawin. Matigas sa pagtutol nito. At bakit naman? Para lang malaman nyo. Kinasuhan ko na itong magaling kong asawa. At kasama ka roon, Maricar. Pati na rin itong konsidedon kong biyenan. Tumigil ka nga, Flor! Inis na sagot ni Jerome na matamis ko lang na nginitian. Kitang-kita ko ang magkahalong galit at takot sa anyo nito. Titigil lang ako kapag nasa kulungan na kayong tatlo. Pwisit ka talagang babae ka. Sana tuluyang ka nang nasiraan ng luulo. Agad kong pinigilan ang tangkang pagsugod sa akin ng biyenan ko. Gigil kong pinigilan ang mga braso niya bago pinagkatitigan siya sa mga mata. Gusto ko siyang saktan dahil sa lahat ng atraso niya sa akin. Pero naisip ko, hindi ako katulad niya. At hindi ako magiging halimaw na tulad niya. May tamang hustisya para sa akin. At makukuha ko yun sa kabayaran nila. Noon pa man, magaspang ng ugali nyo. At mas lalo lang kayong naging halimaw. Oo, mayaman kayo, mapera. Pero ang pagkatao nyo, halos hindi katumbas ng isang kusing. At kung paano ko kayo tignan ngayon, parang kayo ang pinakasalat sa mundong to. Alam kong mahal yung anak nyo. Kaya huwag kayo mag-alala. Ngumiti ako ng malakas na bitawan ang mga braso nito. Sa kulungan ang tuling nyo na magkakasama. Pagbabayaran nyo lahat ng ginawa nyo sa akin. At paglayo nyo sa akin ng anak ko. Hanggang sa dumating ang mga pulis.
Agad na pinusasan ng mga ito ang tatlo. Anong ibig sabihin nito, Flor? Nagwawala sa harapan ko si Jerome habang ayaw magpakaladkad sa mga otoridad. Lahat ng mga tao sa airport ay pinanonood kami. Kung todo tago naman ang mukha ang biyenan ko sa hiya. Flor! Patuloy sa tawag sa akin ni Jerome. Mag-asawa tayo, Flor! Ayusin natin to! Isang maluntong na sampal galing sa akin ang nakapagpahinto rito. Asawa ang tawag mo sa akin? Hindi mo ko tinuring na asawa. Hindi mo lang ako hinayaan maging utusan ng nanay mo. Hinayaan mo rin akong maliitin, saktan at lapastanganin ako. At walang asawa ang makakasikmura na panoorin lang ang ganoon. At pagsisisihan mo yun. Pagsisisihan mo rin na niloko mo ko. Dahil isasama kong kabit mo sa iyo hanggang sa kulungan. Pagdurusahan niyo yun lahat hanggang sa mabaon kayo sa ilalim ng lupa. Nang bitbitin paalis ang mga ito ng pulis, ay doon lang tumulo ang luha ko. Dahil alam kong dininig na ng Diyos ang paulit-ulit kong dasal. Iyon ay ang makuha at makapiling ko ang anak ko at magpabayad ang mga taong inapakan ang pagkatao ko. Anak, mahigpit ko niyakap si Marie. May ilang buwan kaming nagkawalay at napawi ang lahat ng ngayon. Kasama ko na siya. Kung hindi dahil sa anak ko, marahil tuluyan na ako sumuko. Siya ang naging lakas at pag-asa ko. Matapos ang pangyayaring yon ay gumulong ang kaso. Umapelaman ang mga ito ay hindi yun umubra sa mga matitibay na ebidensya na mayroon ako. Nakulong si Jerome pati ang kerida niya. Ganoon na rin ang dati kong biyenan. Tuluyan din na wala ang bisa ang kasal namin. Doon ko napagdesisyonan na sumama kami mag-ina sa probinsya ni Marisa. Nagtrabaho ako at nakaipon, nakapagpatayo na sariling bahay at maliit na negosyo ng lumaon. Ngayon, masaya kaming mag-ina na magkasama. At sa tuwing pinagmamasdan ko ang anak ko, alam kong tama ang naging desisyon ko na hindi sumuko. Tama na lumaban ako sa dati kong asawa at ina nito. Naniniwala ako na sa aspeto ng respeto, walang mababa at nakakaangat. Lahat karapat-dapat na mahalin ng tama at tapat. Napagtanto ko rin na hindi kailangan maging kumpleto at buo para matawag ang isang pamilya. Dahil kahit kami lang mag-ina ang magkasama, alam kong natupad ko ang pinangarap kong pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ng buhay ko. At sana katulad ko, matagpuan nyo rin ang tunay na kahulugan ng pamilya na mayroon ako. Maraming salamat, Dear Pinoy.